Jesus, your mercy is all my plea. I have no defense, my guilt runs too deep. The best of my works pierced your hands and your feet. Jesus, your mercy is all my plea. Jesus, your mercy is all my boast. The goodness I claim, the grounds of my hope. Whatever I lack, it's still what I need most. Jesus, your mercy is all my boast. Praise the King who bore my sin, took my place when I stood condemned. Oh, how good you've always been to me. I will sing of your mercy. Jesus, your mercy is all my rest. When fears weigh me down and enemies press, a comfort I cling to in life and in death. Jesus, your mercy is all my rest. Praise the King who bore my sin, took my place when I stood condemned. Oh, how good you've always been to me. I will sing of your mercy. Jesus, your mercy is all my joy. Forever I'll lift my heart and my voice to sing of a treasure no power can destroy. Jesus, your mercy is all my joy. Praise the King who bore my sin, took my place when I stood condemned.
take a moment to pause and let's remember what God says in Psalm 46 verse 10. So ulitin ko po sa Psalm 46 verse 10, sabi po dito, "Be still and know that I am God." So ngayon po, let's be still and let's focus our hearts on Him. And tayo po na mga anak ng Diyos, hindi po tayo narito by accident. God brought us here because He has a purpose on us. And maybe, ang iba po sa atin ay may pinagdadaanan, ang iba naman po ay pumunta dito ng puno ng kagalakan. And either way, welcome po ang bawat isa. Welcome po tayong lahat sa presence ng ating Panginoon. So maaari po bang pakisabi po sa katabi nyo na, kapatid, welcome ka sa presence niya. Ayan, thank you po. So, tandaan po natin na hindi po hinihingi ng Panginoon ang perfect na buhay. Ang gusto niya lamang po ay ang sincere heart. And as we worship today, huwag lang po sana basta kanta, huwag lang dahil routine na natin na pumunta dito every Sunday. Pero let's make it personal. At ibigay po natin sa ating Panginoon ng buong buo ang ating puso. Because God is here and He is worthy of our praise. So let's prepare our hearts and mind para po sa ating pagsamba. So ngayong umaga po, may I invite everyone to please stand at tayo po ay mananalangin. Let's pray. Panginoon, we praise you and we thank you, Panginoon, sa umagang ito. Salamat, Panginoon, for this opportunity, Lord God, that you've given to us, Panginoon, upang muli ka naming mapapurihan, muli ka po naming maitaas sa umagang ito. Salamat, Panginoon, sa buhay ng bawat isa, Lord God, na naririto ngayon. Salamat, Panginoon, sa patuloy na pag-iingat niyo sa bawat isa, Lord God, na makarating ng ligtas sa bahay-sambahang ito, Panginoon. Salamat, Lord God, sa isang linggong nagdaan na patuloy niyo kaming iningatan, Lord God. Salamat sa iyong unending grace, Lord God, na patuloy na pinaparanas, na ipinagkakaloob sa bawat isa sa amin. Sa oras na ito, Panginoon, humihingi po kami, Lord God, ng tawad kung kami man, Lord God, ay may nagawang bagay na hindi kalugod-lugod sa iyo. Kung may nagawa man po kaming bagay na hindi maganda, Lord God, patawarin niyo po kami. Nagpapalinis po kami, Panginoon, ng aming mga puso't isipan, Lord God. At sa umagang ito, Panginoon, patuloy na gawin niyo po kaming karapat-dapat, Lord God, sa harapan ninyo. Sa oras ding ito, Panginoon, patuloy po naming dinadalangin sa iyo ang mga magsisiganap, Lord God, ang tatayo dito sa harapan, Panginoon. Patuloy na i-bless niyo po ang bawat isa. Ganun na rin, Lord God, sa iyong lingkod na gagamitin na maghahatid ng iyong salita, Panginoon. Itago niyo po siya sa iyong likuran, Panginoon. At ikaw, Panginoon, ang makita, Lord God, sa umagang ito. Ganun na rin, Panginoon, sa mga anak mo na makikinig ng iyong mga salita. Buksan niyo po ang aming mga puso't isipan, Lord God, ng patuloy na maunawaan namin, Panginoon, ang iyong mga mensahe, Panginoon. Sa umagang ito, Lord God, ibaba niyo po kami, Panginoon, at kayo po ang maitaas. Ngayon pa lamang po, Lord God, sinasaway na namin ang hindi magandang gagawin ng kaway, Panginoon. Nawa, Lord God, pumagitna ka po sa gawain ito, Panginoon, at tulungan niyo po kami, Lord God, na ikaw lamang po ang aming maitaas at maparangalan. Maraming salamat, Lord God. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Yan. Happy Lord's Day po mga magulang at mga kapatid. Ayan. Ngayong umaga nga po muli ay tayo ay sama-samang sasamba sa ating Panginoon. Hayaan niyo po na akin pong basahin ang sabi po sa mga awit 145 verses 1 to 3. Ang kadakilaan ng Diyos ko at Hari, aking ihahayag. Di ko titigilan magpakailanman ang magpasalamat. Aking pupurihit, pasasalamatan siya araw-araw. Di ako titigil ng pasasalamat magpakailanman. Dakila ka, Yahweh, at karapat dapat na ikay purihin. Kadakilaan mo'y tunay na mahirap naming unawain. Yan po. Pansinin po natin ang sabi po ni David sa verse 2.
Aking pupurihit pasasalamatan siya araw-araw. Di ako titigil ng pasasalamat magpakailanman. Ayan, a reminder lang po na hindi lang po kapag maayos ang lahat, hindi lang po kapag naaayon sa kagustuhan natin yung mga nangyayari sa buhay natin, kundi po araw-araw tayong dapat magpasalamat sa ating Panginoon. Wala po tayong dapat piliin na panahon para pasalamatan ng ating Panginoon at isa rin po ito na magpapatunay sa ating pananampalataya dahil tayo po ay nagtitiwala sa ating Panginoon na kahit tayo ay natatakot or naguguluhan naman sa mga nangyayari sa mundo, hindi na po natin alam kung ano po ba yung kakahinatnan nitong nangyayari sa atin, yung war. Nakikita na po natin yung mga signs na malapit na po dumating ang ating Panginoon. Pero isa po ito na dapat nating alalahanin na dapat tayo ay mas magtiwala pa sa ating Panginoon na atin pong pag-igihin yung pananampalataya po natin sa Kanya. And whatever you are carrying today, kung meron man po tayong heavy heart or grateful spirit, remember po na ang kadakilaan ng Diyos ay hindi natin kayang sukatin. Ang Kanyang pagmamahal at ang plano niya para sa atin. He is bigger than all our worries and He is greater than all our fears. Kaya naman po this morning, tayo po ay sama-samang sasamba at magpapasalamat sa Panginoon sa Kanya pong kadakilaan, sa Kanyang pag-ibig sa atin, sa Kanyang pagliligtas sa atin at pagbibigay ng buhay na walang hanggan. Kaya nga po, ngayong umaga, atin pong dakilain ng ating Panginoon, atin siyang awitan. Tayo po ay sama-samang umawi. Atin pong awitan na ating dakilang Panginoon ngayong umaga nito. Dakila siya, dakila siya, dakila siya, dakila siya.
pong alalahanin na ang ating Panginoon ay kailanman hindi nagkulang sa atin. Ang kanyang biyaya ay sapat, ang kanyang pagmamahal, ang kanyang pagliligtas sa atin. Atin pong ibalik sa ating Panginoon ang lahat ng papuri, ang lahat ng pasasalamat. Dahil deserve niya po ang maitaas ngayong umagang ito. Wala po tayong dapat ikatakot, wala po tayong dapat ipangamba dahil ang ating Panginoon ay tapat kailanman sa atin. Aming Panginoon, inaalay po namin ang lahat-lahat sa amin ngayong umagang ito. Ang aming papuri, ang aming pasasalamat, ang aming pagsamba, nawa kayo po ay maluwalhati, Panginoon. Inibigay po namin ang aming mga puso, Panginoon. Nawa nga po kayo po ang mapapurihan namin ngayong umagang ito. Maraming salamat po, Panginoon. Dahil ikaw ay tapat na Diyos at hindi nagkulang sa bawat isa sa amin. Tayo po ay patuloy na umawit at sumamba sa ating Panginoon ngayong umagang ito. Ikaw lang ang pag-asa ko, tanging ikaw ang buhay ko, Jesus. Kahit may sumiraman
Panginoon, maaasahan natin lagi ang ating Panginoon. Patuloy natin siyang awitan ngayong umagang ito. Patuloy natin siyang samahan sa pagpupuri. Sadyang napakabuti mo, aming Panginoon. Amin kang itinatas sa mga oras na ito. Sadyang kay buti ng ating Panginoon, nagtatapat sa habang panahon, maging sa kabila ng aking pagkukulang, biyaya niya'y patuloy na laan. Katulad ng pagsinan mo nitong araw, patuloy siyang nagbibigay tanglaw. Kaya sa puso ko't damdamin, katapatan niya'y aking
Sa bawat bigati, tagumpay man ay naroon. Daluyan ang pag-asa kung kailangan hinaon. Pag-ibig mo'y lansanin noon hanggang ngayon. Dakila ka, dakila ka, dakila ka, oh Diyos. Tunay nga, Panginoon, na Ikaw ay dakila. Ikaw ay tapat, Panginoon, sa aming mga buhay. Kaya nga po, Panginoon, tanggapin niyo po ang aming papuri, ang aming pasasalamat, Panginoon. Itinataas po namin ang iyong pangalan, Panginoon. Marapat ka lamang na purihin. Pasalamatan, Panginoon, ang iyong mga anak. Maraming salamat, Panginoon, sa iyong walang hanggang pag-ibig sa amin, Panginoon. Kami po ay patuloy na magtitiwala, Panginoon. Kami po ay patuloy na magbibigay ng aming mga buhay, Panginoon. Dahil kayo po, Panginoon, ang may hawak ng lahat, Panginoon. Alam niyo po, Panginoon, ang nararapat sa amin. Kaya nga po, Panginoon, ngayong umagang ito, kami po ay nagpupuri, sumasamba, nagpapasalamat, Panginoon, sa iyong makapangyarihang pangalan. Maraming salamat po sa pangalan ni Jesus. Amen. Isang malakas na palakpak nga po para sa Sige pa, palakpakan natin ang ating dakilang Diyos. Hallelujah! Come on! Pagsamba at pagpupuri sa iyo lamang aming Ama. Come on, purihin natin ating Diyos. Siya'y mabuti, tapat. Amen! Panginoon, ngayong umaga ay punong-puno ang puso po namin, Panginoon, sa pagkilala sa iyong ginawa sa buhay po naming lahat. Salamat sapagkat alam naming lahat na ang buhay na ito, ang lakas na ginagamit namin ay mula sa iyo. Kaya po nararapat lang po na ibigay po namin at ipaglingkod po namin sa aming Diyos, sa aming Hari ng mga hari, Panginoon. Diyos na may kontrol ng lahat na nangyayari sa mundo, sa buhay po namin, Panginoon. Katulad ng aming inawit, dakila ka, Panginoon. Dakila ang iyong katapatan sa pasalin-salin na lahi, Panginoon. Ikaw ay nariyan. Nagbabago ang mundo, nagbabago ang panahon, ang tao, Panginoon. Pero ikaw ay nananatiling Diyos, tapat magpakilanman. Salamat po at sa umagang ito, sa patuloy po naming pagdalangin, pagdulog sa iyo, paglapit po ng aming mga kapatid, Panginoon, sa dakong unahan upang kanilang ipahayag din naman ang kanilang pagpapasalamat at dalangin, Panginoon. Alam namin na ikaw ay nananahan sa aming kalagitnaan, ikaw ay narito sa aming lugar na ito, Panginoon. Kinikilala po namin ng iyong banal na presensya, Panginoon. Salamat po sapagkat sa napakaraming mga bagay na dapat po namin ipagpasalamat, Panginoon. Ngayong umaga, pipiliin po namin, Panginoon, na alalahanin, Panginoon, at kilalanin ang iyong ginawa sa buhay po namin. Sa ngalan po ng aming Panginoong Jesus. Amen. Tinatawagan po natin ang ating mga kapatid po at mga kids po natin dito po sa dakong unahan upang kayo ay maipanalangin sa lahat po ng kapatid po natin na meron pong kahilingan at pagpapasalamat sa Panginoon. Inaanyahan po kayo sa dakong unahan. Magpatuloy po tayo sa diwa po ng panalangin. Aming Diyos, inilalapit namin sa iyo ang aming bansa. Ikaw po ang may control, Panginoon, mula po sa aming pong Pangulo, sa leader ng bayang ito, Panginoon. Hinihiling po namin, O Diyos, ang kapayapaan, ang pananampalataya at higit sa lahat, Panginoon, sa mga sandaling ito ay patuloy na maihayag, Panginoon, ang mabuting balita saan mang dako ng daigdig na ito, Panginoon. Walang ibang kikilalaning Diyos kundi ikaw lamang, Panginoon. Narito po ang aking mga kapatid na meron pong tayong kahilingan at pagpapasalamat sa iyo at ang mga bata, Panginoon, dito po sa loob ng iglesyang ito. Maraming salamat at kami po ay nakikigalak, nakikiisa sa kanilang pagpapasalamat sa pagsapit sa kaarawan, anibersaryo ng kasal, Panginoon, sa katugunan sa panalangin. Maraming salamat, Panginoon. Ganun din po, Panginoon, kaisa po namin sila, Panginoon, sa pagdulog sa iyo, sa kanilang mga tanging kahilingan, Panginoon. Hindi po namin alam
ang kalagayan po ng bawat isa po sa amin, Panginoon. Subalit, Ikaw po ang higit na nakakaalam, Panginoon, ng aming mga kalagayang ito, Panginoon. At sa paglapit po namin ito, dinadalangin din po namin ang kalagayan po ng bayang ito ng Kalumpit, ang barangay na ito ng Gatbuka, Panginoon. Idinudulog namin sa iyo ang bayang ito, Panginoon. Dinadalangin po namin ang isang matuwid, maayos na pamamahala ng aming mga kababayan, Panginoon, sa lugaring ito. At dalangin po namin, Panginoon, na sa bawat purok, bawat barangay, Panginoon, ay mahayag ng may katapatan ng iyong mga banal na salita, Panginoon. Salamat din po sa isang kalayaan na kami po ay makalapit sa iyo. Salamat, Panginoon, sa pagkakataong ito. Dinudulog din po namin, Panginoon, ang paaralan, Panginoon, ng Shalom Christian Academy, na sa panahon ito ay nasa panahon ng sila ay tumatanggap ng mga mag-enroll sa next school year, Panginoon. Dalangin po namin, Panginoon, sa mga bilang na inaasahang mag-enroll, Panginoon, o higit pa, ay dalangin po namin, Panginoon, na magkaroon ng sapat na enrollees ang paaralang ito at mahubog, Panginoon, ang susunod na henerasyon ng aming lipunan, Panginoon. Gabayan niyo po ang lahat ng nanunungkulan sa paaralang ito at makapag-produce, Panginoon, ng maraming mga bata, Panginoon, na may banal na pagkatakot sa iyo, Panginoon. Salamat, Panginoon, sa mga personal po naming dalangin, Panginoon. Kayo po ang alam naming kakatagpo sa bawat isa po sa amin. Sa pagkapatong po ng kamay ng iyong abang mga lingkod, Panginoon, dalangin po namin, Panginoon, pagpalain niyo po ang aming mga kapatid na ito sa ngalan po ng aming Panginoong Jesus. Amen.
sinabi, Panginoon, ng iyong mga salita, Panginoon. Sa Jeremiah 32:27, I, the Lord who created the heavens and the earth, nothing is too difficult for me. Walang bagay po na mahirap sa'yo, walang imposible sa'yo, Panginoon. Ikaw ang aming Diyos, Ikaw ang aming Ama, Ikaw ang aming tagapagligtas, Ikaw ang aming kasakasama, Panginoon. Pinupuri ka namin sa ngalan po na aming Panginoong Jesus. Lahat po tayo magsabi ng Amen and Amen. God bless you po. Amen. Pakigreet niyo naman po ang inyong mga katabi ng Happy Lord's Day, please. Nasa kanan, nasa likod, nasa harap. Yan. Pakibigay po ang inyong pinaka-best na isang linggong inipon na smile. Yan. Yan. Alright, so binabati din po natin yung mga nasa online ng Happy Lord's Day. Yan. So bago po natin tawagin ang ating pong speaker si Jack po ay isang kagalakan po na tayo po ay na bisita po ng ating pong District Superintendent po ng Bulacan, District 4. Isa po sa mga maraming anak po ng IRM Gatbuka at siya rin pong pastor po ng IRM Metro San Marcos. Tawagin po natin ang DS Joe Marca para po bumati po sa atin. Next po, ang Jack Maricar. Magpalang umaga po sa bawat isa. Good morning po sa inyo. Salamat po sa Panginoon at nakapasyal po ako ulit dito po sa atin pong iglesia, ang aking pong home church, ang Gatbuka IRM. Ipagpaumanhin po ninyo kasi sinisikap ko po na makapasyal po sa atin pong mga iglesia dito po sa Bulacan 4. It is a surprise visit. Ayoko pong sabihin or ipaalam ahead of time na ako po ay dadalaw sa mga church kasi ayoko pong magdulot ng kaabalahanan pa sa kanila. Ganun po tayo kapag po sinabi na ang sino mang pastor, manggagawa, papasyal, nag-iintindi pa yung mga kongregasyon. So, sinisikap ko po na mabisita at bibisitahin pa po ang iba pong mga iglesia natin dito po sa Bulacan 4. At inuna ko na po ang atin pong iglesia dito po sa Gatbuka. Salamat po sa Panginoon sa inyo pong mga buhay, sa inyo pong patuloy na pagsuporta, sa inyo pong mga manggagawa. Salamat po sa Panginoon, panibagong taon na paglilingkod na binigay po sa atin pong mga manggagawa dito po sa Gatbuka IRM. Masaya po ba kayo na si Pastor Emil at si Jack Maricar po ang itinawag ng mga manggagawa po dito? Purihin po ang Panginoon at patuloy po na biyaya at patnubay ng Panginoon ang siyang maranasan po ng iglesyang ito. Nagpapasalamat din po tayo sa Panginoon, kaunting pagbabalita lamang po sa mga nagaganap, nangyayari sa atin pong Bulacan IRM 4. Gusto ko pong ibalita na sa biyaya po ng Panginoon ay nagiging matagumpay ang atin po mga gawain, maging ang mga pinansyal na nakalagayan po o pangangailangan po ng atin pong distrito ay patuloy po na pinoprovide ni Lord. Pwede po ba natin palakpakan ng Panginoon sa bagay po na yon? At ang iglesia po na ito, ang Gatbuka IRM ay bahagi po sa katagumpayan po na yon. At patuloy po akong umaasa bilang inyo pong DS dito po sa Bulacan 4 na patuloy pong susuporta ang atin pong iglesia sa mga gawain po ng atin pong distrito. Marami pong mga inihandang mga bagay ang Panginoon para po sa bawat isa po sa atin na pagsasalu-saluhan po natin sa Bulacan IRM 4. At ako po'y naniniwala na anuman ang mga pagpapalang idudulot po niya sa distritong ito ay magiging kagalakan ng bawat isa po sa atin at patuloy po nating mapaparangalan lalo pa ang pangalan ng Panginoon. Pwede po ba nating muling palakpakan si Lord sa bagay po na yon? Bago po ako bumaba, let me pray for you. Hayaan niyo po ako na magministeryo po sa iglesyang ito. Tayo po'y manalangin. Father, we thank you sa pagkakataon po na ito, sa umagang ito na ikaw ay aming sasambahin at pupurihin. Kanina po'y sinamba ka namin, pinapupurihan sa pamamagitan po ng pag-awit. At ngayon, Panginoon, ay sasambahin ka namin sa pamamagitan ng aming pong pakikinig ng iyong mga salita. And I pray, Lord, na sa buhay ng aking mga kapatid, mga magulang sa iglesyang ito, patuloy po ninyo silang pagpalain. Salamat sa kanilang pagsuporta sa kanilang manggagawa, sa kanilang mga manggagawa. Salamat sa kanilang pagsuporta sa mga gawain ng distrito ng IRM Bulacan 4. Dalangin ko po, Panginoon, na patuloy niyo po silang pagpalain
at patuloy na ilagay sa kanila pong mga puso ang desire na makatuwang sa mga gawain, pangangailangan ng distritong ito sa lalo pang pagpapalaganap ng mabuting balita ng kaligtasan. Salamat po sa iyo, Panginoon, at anuman ang kalagayan ng aking mga magulang at kapatid sa iglesyang ito, alam ko pong ito hindi lihim sa iyo, natutunghayan niyo po ito, pagpalain mo po sila, abutin mo po sila, Panginoon, ayon po sa iyong kapangyarihan at ayon po sa iyong kalooban. Salamat po aming Diyos. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Magandang umaga po muli sa bawat isa. Magandang umaga po sa bawat isa po sa atin. Kamusta po kayo? Ayan. Tayo po ngayon ay nagpapatuloy po sa ating series po series po about refining our faith po. At patuloy po na ang Diyos po ang magministeryo po sa atin sa pamamagitan po ng kanyang mga salita. Ngayon, inanyayahan po yung mga bata sa baba sa ating Sunday School at ngayon po ang pastor ay papaliwanag po ang patungkol sa banal na hapunan. Sige po, tayo po sa ating pagpapatuloy. Meron po akong isang larawan na naisipakita po sa inyo at baka po ito po ay familiar o kilala nyo po si Fanny Crosby. Ayan, siya po ang sumulat ng isang sikat na himno na Blessed Assurance. Nung bata pa lamang po siya, talagang siya po ay nabulag na po. But instead of allowing yung kanyang blindness, yung kanyang suffering na hindi siya nakakakita since birth, in-embrace niya po ito nang meron pong pananampalataya at pagtitiwala po sa ating Diyos. Meron daw pong nagtanong sa kanya paano kung may choice, di ba? Kung nung siya ay bata makakakita, ito po ang kanyang naging katugunan. If I had a choice, I would still choose to remain blind. For when I die, the very first face I ever see will be the face of my blessed Jesus. So sa kanya po, naging katanggap-tanggap po sa kanya yung kanyang kalagayan na siya ay bulag ever since sa kanya pong pagkabata. At ang sabi niya, kapag nakakita siya ang una niyang masisilayan ay ang kanyang tagapagligtas ng ating Panginoong Jesus. And would you agree po na hindi po lahat ng tao ay meron pong ganitong attitude or character pagdating po sa mga pagsubok na ating kinakaharap? Minsan po, kapag tayo ay may problema, meron pong mga sufferings, may afflictions, may persecutions, minsan ang nagiging unang tanong po natin sa ating Panginoon, Lord, bakit ako? Meron po ba ditong nag-celebrate kapag siya ay merong problema? Tignan po natin tong picture na to, next picture. Kapag po ba meron tayong problema, meron tayong ganitong attitude, yes, may problema ako, Lord. Meron pong bang nagsiselebrate kapag meron po siyang nararamdamang affliction, sufferings, sickness? Di po ba ang natural na reaction po nating mga tao ay talagang painful, may pag-iyak, minsan po merong pagtatanong sa ating Panginoong Jesus. We usually, yung trials or challenges, talagang minsan natitake natin siya negatively. We don't usually welcome trials or challenges. Physical issues, katulad ng mga health problems po, mga sickness, financial struggles, relationship problems, mga disappointments natin, yung mga frustrations po natin, ayaw po natin ito. Mag-a-agree po ba ang lahat na walang tao ang gusto ng may problema? Baka ang panalangin lagi nga po talaga natin ay Lord, kung pwede lang po, di ba? Wag kong maranasan ng ganitong pagsubok. Wag mo kong paraanin sa ganitong pagsubok. Definitely, again, no one would celebrate yung mga challenges po sa ating buhay. Pero pag binasa po natin sa James chapter 1 verse 2, iba po ang sinasabi ni James. Ang sabi po sa James chapter 1 verse 2, mga kapatid, magalak kayo kapag kayo'y dumaranas ng iba't ibang uri ng pagsubok. Sa English version po, consider it pure joy, my brothers and sisters, whenever you face trials of many kinds. Ang sabi, may command, rejoice, magalak.
Pero again, wala pong nagagalak, wala pong natutuwa, wala po tayong joy. Ang unang reaction po natin or initial reaction po natin, wala nga pong kagalakan kapag tayo po ay dumadaan sa iba't ibang uri ng pagsubok. Ang writer po nito ay si James, na half-brother po ni Jesus. At naisulat niya po ito nung panahon na ang mga early believers po ay nakakaranas po ng persecutions. Sila po ay na-disperse sa iba't ibang lugar sa Roma. And because the early believers, wala po silang support sa mga Christian churches, si James po bilang isang concerned na leader, in-encourage niya po ang mga early believers na magpatuloy sa kanilang pananampalataya sa kabila ng maraming pagsubok. So we can notice po na isinulat po ni James itong word na consider it pure joy, my brothers and sisters, whenever you face trials of many kinds, hindi lamang theoretical, hindi lamang by theory, pero sa context po talaga nila, sila po ay dumadanas ng real suffering or dumadanas po talaga sila sa isang pagsubok. Kaya ngayong umaga pong ito, tignan po natin ang dalawang truth patungkol sa trials, patungkol sa challenges. Una po, trials are inevitable. Wala pong makakaiwas sa pagsubok. We have to understand na ang bawat tao po ay mag-go through challenges and sufferings. At ito po ang realidad ng buhay. Being a believer, bilang isang mananampalataya, hindi po tayo na-exempt or wala pong exempted pagdating sa mga pagsubok. Kahit sabihin po natin na matagal na akong mananampalataya, sumusunod ako sa Diyos, lahat ng mga bagay na ipinapagawa niya sa akin ay ginagawa ko, hindi po ito rason o dahilan para hindi po tayo dumaan sa pagsubok. Everyone will go through or will face many kinds ng mga challenges and trials. Kaya nga po, 'di ba, sinabi ng Panginoong Jesus sa kanyang mga disipulo sa John chapter 16 verse 33. Magdaranas kayo ng kapighatian. Pinauna na po ng Panginoong Jesus sa kanyang mga disipulo na dadaan po sila sa mga pagsubok. Magdaranas kayo ng kapighatian sa sanlibutang ito, ngunit tibayan ninyo ang inyong loob na pagtagumpayan ko na ang sanlibutan. Kaya po pala dapat, hindi na tayo nabibigla, hindi na po tayo nagugulat, hindi na po tayo nagtatanong kung dumaraan po tayo sa maraming pagsubok sa buhay. Dahil ang Panginoong Jesus, pinauna niya na po ito na ang bawat isa po, kahit ang kanyang mga disipulo ay daraan po ng kapighatian sa sanlibutang ito. Second truth about trials, about sufferings, about afflictions, they are painful. Tama po ba? Masakit, dumanas ng mga challenges. May mga challenges pa nga, may mga pagsubok pa nga po na pakiramdam po natin, it will break us. Na parang, Lord, wala na bang katapusan ng pagsubok na to? Di ba yung kasabihan po na when it rains, it pours? Na parang sinasabi natin, Lord, okay pa ba ako? Bakit po sunod-sunod yung pagsubok na ipinaparanas mo sa akin? At hindi natin i-invalidate yung ating pakiramdam or yung ating emosyon na tayo ay nasasaktan, na tayo ay iiyak. Again po, ang mga pagsubok ay tunay na mahirap at masakit po ito. Trials bring discomfort and sometimes trials also brings fear sa ating mga buhay. Lord, eto bang pagsubok ko na ito? Eto na ba yung katapusan ko? Eto bang pagsubok na ito? Eto na ba yung magiging downfall ko bilang isang tao, bilang isang mananampalataya? Again, our initial reaction is to question God or even cry in despair because of the many challenges po. Again, reality speaking, mahirap po maging masaya kapag dumaranas po tayo ng pagsubok. Yet, James is telling us doon sa verse po natin, consider it all joy. Magalak po tayo sa tuwing tayo'y dumaranas ng maraming pagsubok. There is a clear command. Meron pong utos na sinulat si James sa mga early believers, magalak kayo.
Again, karaniwan po ang pagsubok ay hindi isang sitwasyon, hindi isang okasyon na sineselebrate po natin. Pero ang sinasabi po ni James na dapat po nating hanapin ang patungkol sa pagsubok ay magkaroon po tayo ng shift ng perspective patungkol po sa mga pagsubok na inaalaw ng Diyos na ating maranasan. Ang salitang, sa ibang translation po, yung consider it pure joy, sa ibang translation po, count it all joy. Yung count po is a mathematical term. Di ba po, yung kailangan pag nagka-count ka, nagbibilang ka, sinusuri mo, tama ba yung pera, tama ba yung bilang? When James said, count it all joy or consider it all joy, hinihikayat niya po ang mga early believers na baguhin po ang paraan ng pagtingin sa mga pagsubok. Inaanyayahan po ni James ang mga mananampalataya na magkaroon po ng bagong pananaw. Isang pananaw po na ang nakikita sa patungkol sa pagsubok ay patungkol sa layunin ng Diyos. Ang sinasabi po ni James, hindi po ini-invalidate ni James na huwag tayong malungkot. Dahil tao po tayo, mararanasan nating malungkot. Pero ang sabi ni James, magkaroon po tayo ng bagong pananaw patungkol sa mga pagsubok na inaalaw ng Diyos sa atin. At tignan po natin ang mga pagsubok na ito ayon sa layunin at ayon sa lente ng ating Diyos. Dahil kapag talaga pong tinignan natin ang mga pagsubok, base sa ating emosyon, base po sa mga pag-iisip po natin, negatibo po talaga nating makikita ang lahat ng mga pagsubok. Pero sinasabi ni James, tignan natin ito sa lente at sa layunin ng ating Panginoon. At yung joy na sinasabi po dito, yung context, is not a fleeting emotion, but it is based on and not based on circumstances, but in the assurance of God's sovereignty and goodness. Yung joy po na sinasabi, yung kagalakan po na sinasabi po ni James dito ay hindi patungkol sa ating emosyon at hindi po nakabase kung ano po yung circumstances po ng ating buhay. Mabilis po o madaling maging magalak kapag tayo po ay dumadanas ng maraming success. Kaya po, di ba, sa mga seminars, sa mga motivational speaker, ang lagi naman pong tinuturo or madalas po nating itinuturo is about how to be successful. Even sa mga parents po, tinuturo po natin sa kanila o ninyo sa kanila kung paano maging successful. Pero iilan lamang po ang nagtuturo kung paano mag-handle ng failures, kung paano mag-handle ng mga persecution, kung paano po i-manage yung sufferings and affliction. Kaya ang sabi ni James dito, yung joy, it is not based on your circumstances, pero yung joy ay rooted sa ating pananampalataya at yung joy dito, meron tayong assurance sa kabutihan at ang Diyos ang may control ng lahat ng bagay. Kaya ang sabi ni James, ulitin po natin, consider it pure joy, my dear brothers and sisters, kapag tayo po ay dumadanas ng maraming pagsubok. At ang ating pong proposition ngayong umaga pong ito, believers can find joy in trials because they refine faith and produce perseverance, maturity, and transformation. Kaya po pala sinabi ni James na tayo ay magalak sa ting tayo ay dumaranas ng maraming pagsubok dahil nire-refine nito yung ating faith, pinapatatag nito yung ating faith at meron pong opportunity, yung pong mga pagsubok natin, ang opportunity po nito bilang mga mananampalataya, tayo po ay nag-grow sa ating faith. Sagutin po natin ang tanong, why can we rejoice and how do trials refine our faith? Basahin ko po ang sinasabi sa James chapter 1 verses 3 and 4. Dapat ninyong malaman na nagiging matatag ang inyong pananampalataya sa pamamagitan ng mga pagsubok at dapat kayong magpakatatag hanggang wakas upang kayo'y maging ganap at walang pagkukulang. Sa English po, because you know that the testing of your faith produces perseverance. Let perseverance finish its work so that you may be mature and complete, not lacking anything. Ang unang dahilan po kung bakit kaya nating maging magalak, kung
kung tayo ay dumadaan sa maraming pagsubok because number one, trials develops yung ating spiritual perseverance. Yung mga pagsubok po pala, nagagawa po nitong mapalakas po tayo yung ating pananampalataya para magpatuloy po tayo sa paglilingkod po natin sa ating Panginoon. Yung mga pagsubok po natin, God intends trials to test our faith and produce spiritual perseverance. Sino po dito yung mga athlete? O sino po dito yung nagja-gym? Sino po dito yung nagda-diet? Wala. Wala. Pass doon sa diet, Jack. Sino po dito yung nagba-basketball? Wala rin po. O sino po dito yung laging kumakain? Tayo po lahat. Ibig ko po sabihin, bigyan po natin, di ba yung mga athletes po, sila po ay nagsasanay. At yung pagsasanay po ay hindi madali. Gumigising po yan ng maaga. Yung previous work ko po, nung after kong graduation, napunta po ako sa athletics department. Ayan. At nakikita ko po yung mga athletes, gigising yan ng maaga, tatakbo, tapos talagang yung kanilang mga diet po, very strict. So hindi po madali sa kanila. Yung mga athletes po, hindi po natin nakikita yan na magaling na po agad. Marami pa po silang pinagdadaanan na trainings, mga seminars para sila po ay gumaling sa field of sports po nila. At ito pong mga training po na ito, binibuild po nito yung kanilang physical endurance at yung kanilang stamina. At napapalakas po din ng mga trainings, ng mga ginagawa po nilang mga pagsasanay, yung kanilang physical and yung kanilang mga mental health. At alam po nila, kailangan po nilang gawin ito dahil meron pong magandang benepisyo sa kanilang pangangatawan at ang result nito at inaasahang resulta po nila, sila po ay mananalo sa kanilang mga games, sa kanilang mga laro. If we were to walk through life sa ating pong mga buhay, hindi po tayo lumalago kapag tayo ay nasa comfort zone po natin. Hindi po tayo lumalago, hindi po nasi-shape ang ating mga character kapag tayo po ay walang nararanasang paghihirap. Minsan po, ang pinakamagandang aral natututunan po natin kapag tayo ay dumadaan sa mga pagsubok. Minsan dito po natin mas nare-realize na ito pala yung dapat kong baguhin sa aking sarili kapag dumadaan po tayo sa maraming pagsubok. Kaya ang sabi po ni Paul sa Romans chapter 5:3-4, not only that, but we rejoice in our sufferings, knowing that our sufferings produces endurance, and endurance produces character, and character produces hope. Makikita po natin dito that even Paul, na nakaranas din po ng maraming pagsubok, ang sabi niya po sa atin, rejoice in our suffering. Hindi dahil masaya ang meron pong problema, pero nagkaroon po ng tamang pananaw si Paul o si Pablo patungkol sa mga sufferings o patungkol sa mga paghihirap. Knowing na yung sufferings na ito ay kakambal po nito yung layunin ng Diyos sa kanyang buhay. Nakita po ni Paul na ang sufferings ay hindi po obstacles o hindi po sagabal sa kanyang buhay bilang isang mananampalataya. Pero nakita po ni Paul na yung mga sufferings ay malaking bahagi ng kanyang buhay bilang Kristiyano at bilang isang lingkod ng ating Diyos. Kaya ang tanong po, paano po natin nakikita ang mga pagsubok sa ating buhay? Do we take it lagi po ba negatively or nagkakaroon po tayo ng bagong pananaw patungkol sa pagsubok? Paul said, rejoice in our suffering. Kasi nga ang sabi ni Paul? Knowing that suffering produces endurance. Ganon din po si Peter sa 1 Peter chapter 1 verse 6-7. Sinabi niya rin po dito, medyo maliit po, no? In all this you greatly rejoice, though now for a little while, if need be, you have been grieved by various trials, that the genuineness of your faith, being much more precious than gold, that perishes, though it is tested by fire, may be found to praise, honor, and glory at the revelation of Jesus
Christ. Ano po ang sabi ni Peter? Yung faith po natin natitest para mas ma-purify, mas makita po natin yung pagiging genuine ng ating pananampalataya. Minsan po kasi at kalungkutan po natin, kapag tayo po ay dumaraan na sa pagsubok, ano po ang unang nagiging reaksyon? Tumatalikod po sa Diyos. Kaya po sa mga testing natin, sa mga pagsubok po, dito po napapatunayan kung yung bang ating pananampalataya ay matatag, malalim at matibay. Ito po yung ating ito po yung test na ibinibigay sa atin ni Lord. Remember Job? Wala na, di ba? Tinest po siya sa maraming pagsubok pero nanatili po sa ating Panginoon. Yung po palang mga test na yung mga pagsubok po sa atin, test po yon ng ating pananampalataya. At dito po sa 1 Peter chapter 1 verse 7, makikita po natin yung nature ng suffering. Na yung trials po pala ay panandalian lamang po. Kaya ang sinabi ni Peter, trials are temporary. It will not last. Kung i-compare po natin ito sa eternal glory na naghihintay po sa atin. Kaya yung mga pagsubok na meron po tayo, matatapos din po yan. Sabihin mo sa katabi mo, ano man ang pagsubok mo, matatapos din yan. Kasi anong sabi? It will not last. Compared daw po natin ito sa eternal glory na naghihintay po sa atin. At ipinaliwanag din po ni Peter yung purpose o yung layunin behind every trials. Ano po ang sabi doon sa verse? Trials refine faith, kung paanong yung mga ginto, di po ba? Ay nire-refine, ganun din po yung ating pananampalataya. Ano pa po sinabi dun sa verse? Trials are not pointless or hindi po useless yung mga trials sa ating buhay. Yung mga trials po, nagsiserve po ito to strengthen and to prove our faith. Trials make our faith stronger and help us build the strength and patience to keep going until the end. Kaya yung mga pagsubok po na meron po tayo, let us not waste yung mga challenges, yung mga trials na ito, sapagkat nagbubunga po ito ng pagpapalago sa ating pananampalataya. Ano pa po yung sinabi doon sa verse? Faith is more valuable than gold. Yun daw pong ating pananampalataya ay higit na mahalaga. Dinescribe po ni Peter na higit na mas mahalaga kesa sa ginto. Why? Kasi yung ginto nananakaw, nasisira, pero yung ating pananampalataya, kapag ito ay nirefine na ng ating Panginoon, ano po na ipapakita po natin dito, yung ating lubos na pagtitiwala sa ating Diyos. Kaya mga magulang ko po't mga kapatid, yung pong mga tests natin, yung mga sufferings, yung mga afflictions po na ipinaalaw ng Diyos na mangyari po sa ating buhay, dinidevelop po nito yung spiritual perseverance po natin. Napapalakas po nito ang ating pananampalataya, napapalalim po natin ang pagkakilala po natin sa ating Diyos, at higit po sa lahat, natutulungan po nito tayo na magpatuloy po sa atin bilang isang Kristiyano. At ano po yung eternal reward na sinabi ni Peter? The result of a tested and true faith is praise, glory, and honor when Christ returns. Kaya po magpatuloy po tayo sa ating pananampalataya sa kabila ng maraming pagsubok, sa kabila ng maraming pag-iyak, sa kabila ng marami pa po tayong kakaharapin na mga challenges sa ating buhay, magpatuloy po tayo. When it comes to challenges and trials, isa po siguro si Joseph sa maraming napagdaanan na problema. Tignan po natin sa maikling, mabilis na illustration ng naging buhay po ni Joseph. Si Joseph po, ayan, is born the 11th son. Sino po ang kanyang ama? Si Jacob. Tapos, alam po natin, doon sa Bible, Joseph's father favors him at binigyan po siya ng special robe. At dahil po dito, nagselos ang kanyang mga kapatid. So, nagplano ang kanyang mga kapatid na ano po ang gawin? Patayin si Joseph. Nagkaroon ng pangitain, nagkaroon ng panaginip.
si Joseph po na siya po ay naluluhod ang kanyang mga kapatid sa kanya. O di mas lalo pong nadagdagan yung galit, yung jealousy ng kanyang mga kapatid. Then ano po yung pinagplanuhan po ng kanyang mga, sa kabilang side po, yan. Yung kanyang mga kapatid, brothers throw him into a ditch for dead and later sell him to Egyptians into slavery. So imagine nyo po, yung sarili niyang kapatid, pinagplanuhan siyang patayin, then later on, siya po ay ibinenta at si Joseph po ay naging alipin sa Ehipto. After niya pong maging alipin, si Joseph ay nakulong po siya. Dahil tinakbuhan niya yung asawa ni Potiphar. Imagine, tinakbuhan niya na yung temptation, hindi siya nagkasala sa Diyos, pero nakulong pa rin po siya dahil sa maling pagbibintang sa kanya nung asawa ni Potiphar. Pero si Joseph po ay nagpatuloy pa rin po sa kanyang pananampalataya. Then, nung nakulong po siya, si Joseph po, di po ba, pinatawag ni Pharaoh, ni Potiphar, para yung kanyang panaginip. Dahil na naginip po, hindi po maunawaan, si Joseph po ang nag-interpret nito. At nung na-interpret po ni Joseph yung panaginip ni Pharaoh, siya po ay naging governor po ng buong Egypt. Imagine, from being slave, nakulong po siya, at ano pong nangyari? Naging governor po siya ng Egypt. At ano po ang sabi niya doon sa Genesis chapter 50, verses 9 to 20. Sinabi ni Jose, "Huwag kayong matakot. Maaari ko bang palitan ng Diyos? Masama nga ang inyong ginawa sa akin. Subalit ipinahintulot iyon ng Diyos para sa kabutihan at dahil dooy naligtas ang marami ngayon." Hindi po nakita ni Joseph na paghihirap lahat ang kanyang pinagdaanan. At the end ng journey ng struggles ni Joseph, nakita niya ang mas malaking layunin ng ating Diyos sa kanyang buhay upang iligtas ang mga Israelita at ang kanyang buong bayan. Mga magulang ko po, hindi po natin alam kung ano po yung layunin ng Diyos specific sa mga pinaparanas niya po sa atin. But let us trust the hand of God na every trials, every challenges, meron pong divine purpose or meron pong divine intent ang Lord kung bakit niya po inalaw sa atin ang pagsubok. In every affliction, there is a divine intent or purpose. Kaya maging encouragement din po sa atin ang sinabi ni Santiago sa chapter 1 verse 12, "Pinagpala ang taong nananatiling tapat sa kabila ng mga pagsubok, sapagkat matapos niyang malampasan ng pagsubok, tatanggap siya ng gantimpala ng buhay na ipinangako ng Panginoon sa mga umiibig sa Kanya." Church, the trials, ang isa po sa mga layunin is yung ating spiritual perseverance. Magpatuloy po tayo. Pangalawang reason po why we can rejoice at kung paano po nare-refine ng mga trials yung ating buhay, yung ating faith. Trials help develop spiritual maturity and transformation. Ang sabi po sa James chapter 1 verse 4, "Let perseverance finish its work so that you may be mature and complete, not lacking anything." Marami po ang nagnanais sa atin na maging malalim po, maging matatag po ang ating pananampalataya, ngunit iilan lamang po ang handang dumaan sa mga pagsubok. Ngunit ipinapaalala po sa atin ni Santiago na ang paglago ng ating spiritual na buhay ay hindi po nangyayari sa ginhawa, sa panahon na maayos po ang ating buhay, kundi sa pamamagitan ng steadfastness, ng pagtsatsaga at pagpapatuloy po natin sa gitna ng ating mga pagsubok. James, ang sinabi po niya, yung perseverance po must finish its work. Ang ibig sabihin po ni James, huwag po tayong sumuko. Malungkot man po kapag dumadaan na tayo sa testing at ang nangyayari po minsan, sinusukuan na po natin ang ating pananampalataya. At again, ang kalungkutan po minsan, tumatalikod pa po tayo sa ating Diyos. Pero
Huwag po sana nating ituring na yung mga pagsubok ay parusa po ng ating Diyos sa atin. Alam niyo po, hindi masasayang ang mga pagsubok o yung mga luha po natin dahil lang sa mga challenges na inalaw ng Diyos sa ating buhay kapag na-accomplish niya po yung purpose sa atin. Yung mga trials po na meron tayo, they are not meant to destroy us, but trials are meant to transform us. Yung ating spiritual maturity. Mas lumalago po ang ating pananampalataya, mas lumalalim po ang pagkakakilala natin sa ating Diyos, mas nahahayag po ang kapangyarihan ng Diyos sa ating buhay kapag tayo po ay dumaraan sa mga pagsubok sa iba't ibang kaparaanan po. Huwag po nating ituring na yung mga challenges ng buhay po natin ay para i-destroy ka, para i-break ka. Pero again, the testing are meant for our spiritual maturity and for the transformation ng ating mga buhay. Mas namomold po ang character po natin, mas nasi-shape ang character natin kapag tayo po ay dumadaan sa testing. Again, kinumpare po kanina yung gold. Mas nagiging maganda yung gold, di ba? Nagiging alahas, nagkakaroon ng iba't ibang shape, nagkakaroon ng iba't ibang design. Kapag dumadaan na po sa apoy, ganon din po sa ating pananampalataya. Pag dumadaan na po tayo sa maraming pagsubok, mas dito po minumold ng Diyos ang ating character. Meron pong gustong baguhin ng Diyos sa ating mga character. Meron pong gustong ayusin ng Diyos sa ating mga pag-uugali, kaya inaalaw ng Diyos na tayo po ay dumaan sa maraming pagsubok. The goal, kaya nga po mga magulang at kapatid, let us not quit in the middle of the process. Dito po kasi tayo madalas huminto kapag nasa proseso na po tayo. Minsan talagang hindi mo mag-gets ang Lord. Lord, talaga bang kailangan kong pagdaanan to? Hindi ba pwedeng ituro mo na lang sa akin, sabihin mo na lang sa akin specific, but no. Kaya ang sabi ni James, huwag kang sumuko in the middle of the journey kasi at the end, doon mo makikita yung layunin ng Diyos sa buhay po natin. Magpatuloy po tayo sa buhay, magpatuloy po tayo sa ating pananampalataya, at magpatuloy po tayo sa paglilingkod sa ating Diyos. Because when we endure, God molds our character, making us more like Christ. Ito pala yung goal. Yung sinabi po sa James na perfect, hindi ibig sabihin po nito ay perpekto na po yung ating ugali or magiging sinless po tayo. Hindi. Pero the goal of the trials and challenges is for us to make yung Christ-likeness, yung pinoproduce ng mga trials and challenges sa ating buhay. Again, yung challenges po, it molds our character, making us more like Christ. Kaya di ba ang sabi po sa Hebrews 12:10, God disciplines us for good in order that we may share in His holiness. Sa pamamagitan din po ng mga challenges, na purify po tayo, na re-refine po yung even yung mga weaknesses po natin, and even yung mga bagay na gustong i-correct ng Lord sa atin. So ang sabi po, in conclusion, may we consider it all joy when we face many kinds of trials because it refines our faith that leads to spiritual perseverance and spiritual maturity and transformation. Church, let us embrace, alam ko po mahirap, madaling sabihin, that as embrace yung mga many challenges na pwedeng pagdaanan po natin. Not because masaya na meron pong mga pagsubok, pero mas makita po natin na sa bawat pagsubok na inaalaw ng Diyos na mangyari sa ating buhay, meron po siyang magandang layunin po. Meron po siyang magandang purpose kung bakit niya po pinapayagan ito. Sa pagtatapos po natin, balikan lang po natin panandalian yung naging buhay po o yung naging paglalakbay ng mga Israelita. Sila po ay naging alipin sa Ehipto at inakay po sila ng Diyos sa iba't ibang paraan. Marami pong pinakitang miracles ang Diyos sa kanila. Isa na po rito yung paghahati, yung parting of the Red Sea. From Egypt, para sila po ay makatawid doon sa lupang pangako, di ba? Nagkaroon ng parting of the Red Sea. Nakatawid din po ang mga Israel doon sa ilog ng Jordan, nung hinati din po ng Panginoong, ng Diyos, yung ilog Jordan.
Isa po sa pinakamahalagang pangyayari po yon sa naganap nung namumuno na po si Joshua. At matapos po ang ilang taon, nung handa na pong pumasok ang mga Israelita sa lupang pangako, yung pong ilog Jordan ay nasa panahon po ng pagbaha, hindi po ito kayang tawirin sa pamamagitan ng natural na paraan. Yung himala po na ginawa ng Diyos ay kahalintulad po ng paghahati ng parting of the Red Sea na nagpapakita po na ang Diyos po ay patuloy na umaakay sa kanyang bayan. Makita po natin na ang Diyos, itinawid niya po ang Israelita doon sa lupang pangako sa pamamagitan po ng kanyang paggabay. Nakita din po natin, nabasa din po natin kung paano po hinati ng Diyos yung Red Sea maging yung ilog Jordan. Tayo pong mga tao, our greatest problem is what? Sin. Yung atin pong pagkahiwalay sa ating Diyos. And God rescued us from our greatest problem. Again, yung sin, from Genesis 3 up to Revelation hanggang sa pahayag. Ang pinakamalaking problema po ng tao ay kasalanan at yung habang buhay na paglayo na, yung habang buhay na pagkahiwalay po natin sa ating Diyos, yung relationship natin sa ating Diyos. But God rescued us from our greatest problem, not by parting the sea, but through the blood of Jesus Christ. Itinawid po tayo ng Diyos sa pinakamalaking problema po nating tao sa pamamagitan po ng banal na dugo ng ating Panginoong Jesus. Kaya po, maging encouragement po sa atin na kung ang Diyos, ibinigay niya po ang kanyang nag-iisang bugtong na anak para itawid po tayo sa pinakamalaking problema po natin, meron po tayong assurance na anuman ang pagsubok mo ngayon, ang sabi kanina, a little while, it is temporary, it will not last. So meron po tayong assurance na kaya ka rin pong itawid ng Diyos sa bawat pagsubok na pagdadaanan mo. Ang sabi nga po sa Romans chapter 8 verse 32, kung ang sarili niyang anak ay hindi niya ipinagkait, sa halip ay ibinigay niya para sa ating lahat, hindi kaya niya ibibigay ng masagana sa atin ang lahat ng bagay. Jesus Christ, walang kasalanan, perfect. Pero inalaw ng Diyos na maranasan niya ang iba't ibang uri ng pagsubok nung ibinigay niya po sa atin dito sa lupa upang saluhin lahat ng kanyang galit para po sa atin. God allowed Jesus Christ to suffer through persecution, yung mga palo, yung mga bagay na dapat tayo ang makaranas, ang Panginoong Jesus po ang sumalo nito. Why? Kasi gusto ng Diyos na itawid po tayo, iligtas tayo doon sa pinakamalaking problema po natin. At yun po ang ating kasalanan. Yung totally na paghiwalay po natin sa relationship po natin sa ating Panginoon. Ito po ay assurance po sa bawat isa sa ating mananampalataya that God will never abandon us. Kung naibigay niya na nga po ang kanyang bugtong na anak na si Jesus, ano pa ba yung mga bagay na hindi niya po kayang ibigay sa atin? Ano pa po ba yung mga bagay na hindi niya kayang ipagkaloob po sa atin? Kaya again, ma-remind po tayo that when you are suffering, when you are going through many trials, remember this, God will never abandon you. He will never leave you. He will never forsake you. Sasamahan po tayo ng Diyos sa bawat pagsubok na ating hinaharap at sa bawat pagsubok pa na ating haharapin. Church, therefore, let us not give up and let us persevere. Pwede po bang ito ang maging challenge natin ngayong umagang ito? Hindi ko po alam kung ano po yung pinagdadaanan ng bawat isa. Hindi ko po alam kung ano po yung nalalaman ng inyong mga puso. Hindi ko po alam, baka meron na po sa atin ang gusto ng sumuko. Meron na pong maraming pagtatanong. Baka nga po napapasukan at nasasakyan na ng kaaway na gusto na po nating mag-give up sa ating paglilingkod, sa ating pananampalataya. Gusto na po nating talikuran ng Diyos. Pero ngayong umaga pong ito, ipinapaalala po sa atin ng Diyos na tignan po natin ang mga pagsubok sa kanyang layunin, sa kanyang lente, na ang bawat pagsubok po ay nagpo-produce ng perseverance at lagi pong merong eternal reward yung mga nagpapatuloy sa gitna ng maraming pagsubok. Pwede po ba nating sabay-sabay basahin yung challenge this morning?
Kaya't huwag tayong susuko, walang aatras, sama-sama tayong magpatuloy sa ating pananampalataya at paglilingkod habang hinuhubog tayo ng Diyos sa bawat pagsubok. Let us embrace those trials, itong mga challenges na ito, na meron pong pag-asa at nakatingin po tayo sa perpektong layunin ng Diyos sa buhay ng bawat isa po sa atin. Church, let us not give up, let us persevere, let us endure every challenges, every trials na pwedeng i-allow ng Diyos na mangyari po sa ating buhay. Huwag po nating sayangin yung mga pagsubok na ipinaparaan po ng Diyos sa atin. Tignan po natin, Lord, instead of asking God, Lord, why me? Let us ask God, Lord, what is your purpose behind these trials? Magandang umaga po and God bless us all. Magandang umaga po sa ating lahat. Purihin po natin ang Panginoon sa napakamabiyayang mensahe na pinagkaloob sa atin ng Panginoon sa umagang ito. Ngayon po ay sama-sama tayong magbibigay ng ating mga ikapo at handog. Sama-sama po nating kikilalanin ang kabutihan ng Panginoon sa pagbibigay niya sa ating lahat ng ating mga pangangailangan, sa lahat po ng mga unexpected po na blessings na pinagkakaloob sa atin ng Panginoon. Let me read po yung verse po sa Proverbs 3:9, honor the Lord with your wealth, with the first fruit of all your crops. Igalang po natin ang Panginoon sa pamamagitan ng iyong kayamanan at ng mga unang bunga ng lahat mong ani. So giving po is an act of faith. Ito po yung manifestation ng meron tayong pananampalataya sa Panginoon. Pag po tayo nagbibigay, iyon po yung nagpapakita na kinikilala natin yung ating pananampalataya sa Panginoon sa Kanya pong kabutihan sa atin. So, hindi po tinitingnan ng Panginoon kung gaano yung maliit man yung pinagkakaloob natin. Ang tinitingnan po niya, kasi sabi nga po, giving daw po is not giving unless we sacrifice. So, ano man po yung natira sa, wag po nating tingnan na maliit lang ang bibigay natin. Ito po yung magiging kalugod-lugod po sa harapan ng ating Panginoon. Lahat po ng ating mga pinagkakaloob. Tayo po ay manalangin. Panginoon, kinikilala po namin ang iyong kabutihan sa bawat isa. Salamat po, Panginoon, sa lahat ng mga biyaya mo, sa lahat ng mga pagpapala na ipinagkakaloob mo sa bawat isa sa amin. Bagamat minsan nagkukulang kami, pero nararanasan pa rin namin, Panginoon, ang pagmamahal mo sa buhay ng bawat isa. At sa mga oras na to, Panginoon, hayaan mong ibalik namin sa iyo yung kabutihan na patuloy mong ipinadadama sa bawat isa sa amin sa pamamagitan ng aming mga ikapo at handog. Nawa po, Panginoon, masumpungan mo kami na nagbibigay kami na may kagalakan, nagbibigay kami na merong bukal na puso, Panginoon, dahil ito po ay nararapat dahil sa iyong kabutihan. Sa iyo po namin ibinabalik ang papuri at pasasalamat. In Jesus' mighty name we pray, Amen.
Day po sa bawat isa and purihin po ang Panginoon sa mabiyayang salita na napakinggan natin ngayong umaga. So para po sa ating announcement, nagpapatuloy po ang ating regular na gawain, ang atin pong midweek service every Wednesday, 7 p.m. Ang atin pong Dawn Watch, every Saturday po, 5 a.m. And ang corporate Dawn Watch po, every last Saturday of the month, 5 a.m. And ang atin pong worship service, every Sunday po, 8 a.m. Junior worship, after po ng praise and worship. And ang ating pong mission po, 3 p.m. every Sunday. Mamaya po, alas 3. And nakikigalak po ang buong Jermic family at bumabati sa mga sumapit at nagdiriwang ng kanilang birthdays and wedding anniversary. Ganun na din po, thank you din po sa flower sponsor sa ating kapatid na Nino and Bel Camacho. Pasasalamat for God's goodness, faithfulness. Yun lamang po at kung may karagdagang announcement pa po, maaari lamang na pumunta dito sa harap. Hello po, isang mapagpalang pananambahan po sa ating lahat. Sa darating po na April 25, this coming Saturday, ang ating po mga young married couples will have our summer fellowship. Dito po sa Balukok lang po, no? Naghanap po talaga kami. Thank you Edward and Queen. No? And salamat po sa mga sumuporta sa ating mga gawain. Dito po, yan po ang ating venue for this Saturday. Sa halagang 500, buong pamilya na po. Kasama nyo na po. No? Nag-down na po kami. So tuloy na po yan. No? Wala na pong atrasan. This coming Saturday, April 25, Balukok lang po. Malapit, napakalapit. Kaya niyo pong lakarin, kaya niyo mag-jogging. Pagka-jogging, mag-swimming na po tayo. No, para po getting to know each other and rooting our fellowship with the Lord. So muli po, Saturday, April 25. Sa mga young married po natin, let us stay behind after our service para po magkaroon tayo ng konting meeting kila Pastora and Jack. Maraming salamat po. Purihin ang Panginoon. Magandang umaga po mga kapatid. Happy Lord's Day po sa bawat isa. Una pong announcement ko po siguro is making youth camp ng ating pong district this May 15. Sa May 15 po magkakaroon po ng one day lamang po na youth camp sa Bulusan po. Ang registration po is 300 lamang po at ang registration is up until April 30. And we encourage po yung mga kabataan na umattend na ating youth camp. Siguro, kwento ko na lang po, dati po meron kami po nila Kuya Will, nila Gio, nila Gab, nag-national camp po kami before, and hanggang ngayon, napapagkwentuhan po namin yung mga nangyari ng camp na yon. So, I believe, siguro yung mga kabataan din po ngayon ay makakabuo ng memories with their fellow brothers and sisters in Christ. So, susunod po na announcement, sa Sunday po, gaganapin na po ang 13th youth anniversary po, Make Him Known, dito po sa ating bahay-sambahan ng alas 3 ng hapon po. See you there po mga kapatid, and pinagpapaalam ko na po sa mga magulang ng mga kabataan na kami po ay medyo, di naman po gagabihin, pero we're gonna enjoy celebrating God's faithfulness po sa mga kabataan. So see you there mga kapatid. Make Him Known, April, di ko po alam, Sunday, basta po sa Sunday. So ayun, alas 3 po. See you there. Kuya, clear lang natin na yung 500 po yung YMO family lang po Baka sumama po yung mga tito, tita. Baka magkamali ako. So yun po ay pang YMO family. So kagalakan din po sa atin na makasama po natin ng ating pong kapatid na si Casey and Bernard Santos. Good morning po. Pwede po kayong tumayo para ma-recognize. Good morning po. Yan, God bless you. Yan. So, praise God din po dahil yung ating naging visitor 3 weeks ago na si Kuya Jules ay may invite today, si Kuya Vince Clarin. Kuya Vince, pwede kang tumayo. Yan. God bless you. Welcome sa Jermic family. At si Kina May De Jesus, welcome po. Pwede po kayong ma-recognize. Kina May. Yan. So, welcome po sa
IRM Gatbuka family. At kapasalamat tayo sa Panginoon sa umagang ito. DSC, thank you po for visiting us. At magpatuloy po tayong naglilingkod, sumasamba at supportahan po natin ang mga gawain po natin. Yung ating mga life group after our service, and then yung gawain po ng Calcab sa Baguio. I think nakapag-register na po yung ilang mga kapatid natin at ilan na lang po ay hahabol pa. At yung ating pong kalalakihan monthly fellowship sa April 20, Kuya Fred, remind mo ako, 24, yan doon na kila Kuya Puko, alas 10 ng umaga. Okay, tayo pong lahat ay tumayo at awidin po natin ang Praise God from whom all blessings flow. Praise God from whom all blessings flow. Praise Him, all creatures here below. Praise Him above the heavenly host. Praise Father, Son, and Holy Ghost. And now unto Him who is able to keep us from falling and to present us before His glorious presence with great joy, to the only God our Savior, through Jesus Christ our Lord, be glory, majesty, dominion, and authority, now and forevermore. Amen. 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 Happy Lord's Day po sa bawat isa. Yan. Happy Lord's Day po and maligayang pananambahan po sa bawat isa. Sa atin pong pagwawakas, tayo po muli ay sumamba sa ating Panginoon, tayo po muli ay umawit.